pangmatagalang tulong ng ang mahihirap makasulong. DSWD, katuwang ng mga kapuspalan para makaangat, makalipad. Yan ang DSWD, hatid ay pangmatagalang tulong ng ang mahihirap makasulong. DSWD, katuwang ng mga kapuspalan para makaangat, makalipad. Maayong buntag kanatong tanan no, ug welcome mga mahal na mong suking tigpamati diri sa atong FDS on air. Right, before me mag-start no, good morning diya kaninyong tanan. Gani in behalf sa DSWD Team Diplahan Purpose Pantawid Pamilyang Pilipino Program, amo ang ginapasalamatan kining radio station no nga for letting us nga mahigayon kining amo ang FDS on air karong bulan sa September. So, Sir Team, aduna kitay duha ka topic nga pagahisgutan karong buntaga. Mao kini ang children's rights and responsibilities ug ang imuha dira, Sir Team. Ang ato ang bag-o nga lagda no nga Republic Act 11552 nga tawag na tong lifeline rate of 2022. Okay, andam na ba ang tanan sa pagpamati? So, alang sa kahibalo sa tanan, aduna kitay lain-laing mode sa pagkandak ni ini atong FDS karon, Sir Team, no? So, aside sa pwede mo makapamati sa radio, live pud ta karon sa atong Facebook page, Team Diplahan. So, kato mga walay radio dira, pwede ra jud kay mo sa inyong cellphone makapamati sa atong FDS karong buntaga. So, wala na jud daghan pang rason no, nga dili gyud maka-attend ang atong mga benepisyaryo sa atong FDS karong bulana, kay anytime pwede ra gyud sila makapamati bisan unsa pay ilang gipanghimo. O wala na jud sila ikarason pa nga dili sila ka-attend. Sugdan na nato ni Sir Team. Yes ma'am, ato ang sugdan, di nato padugay-dugayon pa. So, akong giawhag ang atong mga tigpamati, atong mga benepisyaryo sa 4Ps no, ug sa mahal na tong mga listeners karon, giawhag na ko ang tanan sa pag-andam sa ilahang tagsa-tagsang kaugalingon alang sa atong pag-ampo aron formally masugdan nato ang atong FDS. So, ibutan nato ang atong kaugalingon sa kahilom sulod sa 15 ka segundo alang sa atong pag-ampo. To those who are Catholics, mag-sign of the cross lang ta. Heavenly Father, we come to you today asking for your guidance, wisdom, and support as we begin our on-air family development session. Help us to engage in meaningful discussion, allow us to grow closer as a group, and nurture the bonds of the community. Fill us with your grace, Lord God, as we make decisions that might affect the personal, beneficiaries, and listeners today. And continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish is for the pursuit of truth, for the greater glory of you, and for the service of humanity. We ask these things in your name. Amen. So maayong buntag ninyo kaninyong tanan no. So karon na atay duha ka topic. So ang first nga topic nato pag-aunahan ni Ma'am Thay Macy Shi sa Kibal, isa na to ka ML nga na-assign sa poblasyon og sa Sampule, pero kani siya ato ang FDS is good na ni para sa tanan nato nga beneficiary sa purpose sa Diplahan. Okay, sa pagsugod no ato ang tagaan og maayong pag-welcome sa ato ang first speaker. At Ma'am Thay, take it away. Thank you, Sir Team, no? So, karon nato sa before ta magsugod sa atong topic karong buntaga, yes, gusto na ko no nga sukdon daan ang kahibalo sa atong mga beneficiary sa 4Ps kay tungod kahibalo ko nga naa na gyud ni sila daang kahibalo kabahin ani atong topic karon kay kanunay jud nato ni siyang ginadiscuss sa ato ang family development session. So sa comment section diri atong live no,
aduna ko'y kuan kanang naatay 20 pesos worth of cash load, GCash. Ang una makatubag sa atong mga pangutana, Sir Tim, no? So Yes, andam-andam na ta diri mga viewers ug mga listeners. Sige, ang kinsa makauna adunay 20 pesos nga GCash load. So, una nga pangutana, pila ba ang edad nga ginatawag natong child or children? Right, pila daw ang Mga edad sa listeners. ginatawag na to nga child or tawag na tong children. Sige na, ano ba yung nag-comment na Sir Tim? So far, mula wala pa gyud ma'am. Wala pag yun. Sige, tagad-tagad sa taani. Agad tag mga 10 seconds ba? O, gahuna-huna ba? So, nana, Sir Tim? Wala pa ma'am. Wala pa jud. Sige, proceed na lang ta siguro ma'am. Kaduhan na tong pangutana, ani. Naana, Sir Tim? Naana dyan yung comment? Wala pa gyud. Wala pa jud. Naana, Sige murag naana natin jud. comment. 9 to 18 daw ma'am. 9 to 18. It's 9:09 a.m. Laing, laing tubag. Naapay nakabutang dito, no? Ato ang 0 to 18 ma'am. Naadyo nakabutang na 0 to 18. 0 to 18. Kaning si Ate Nelen Kinsa man na- Batubalani. Oo, sige. Good morning, Ate Nelen Batubalani. So, murag siya gay unang Siya'y una nito ba? nakabalo ni comment Ni nga comment 0 na? to 18 ang ato ang Active kayo ato ang mga 4-piece beneficiary, sir, Yes, no? ma'am. Oo. Tagad-tagad tagsaktong katubag ani ato ang pangutana, no? so naata diri 0 to 18, 9 to 15, 0 to 18 murag kasagaran ma'am ilahang tubag is 0 to 18 jud ma'am. 0 to 18. Sige. So, ang ikaduha natong pangutana, mao kini ang unsa-unsa ba ang mga rights of the children? Unsa-unsa ba ang mga katungod sa atong mga bata? Sige, magulan ta for 10 seconds no kung sa katong mo tubag, no? So, Ubay-ubay gyud pud atong mga viewers sa team sa Facebook. Daghan-daghan jud ang atong mga commenters ani. Sana anay mga tubag dira sa team, basahon daw nato kadali sa team. nadiri from Ate Judeline Torno Dick Case, no? Ang iyang gibutang diri ma'am, right to educate. Right to educate. Maayo. Tagaan sila og maayong edukasyon ana pa ni Ma'am Jovelyn nga Beramo. Okay, thank you kaayo, no? So, aduna na jay daang kahibalo ang atong mga tigpamati karon sir team, no? So daghan Yes, kayo ma'am. silag matubag kabahin ani. So, sugdan na nato ni. Kinsa ba jud ang ginatawag natong bata sir team? Ikaw sir team, matawag pa ba kag bata sir team? Para sa ko ma'am, kung sa nawong lang ma'am, murag makaingon ta ma'am, bata pa jud ko ma'am. Lagi Pero na? kung sa edad na ma'am, makonsider na dili jud ko bata ma'am. Dili na jud bata or Looking young na yun ma'am ba? Oo. Feeling young. feeling yang lang jud ta ani, no? Or feeling Para child. iwas kulubot og pugong sa atong mga edad. So, adunay parehas nga definition nga gihatag ang UN Convention on the Rights of the Child or UNCRC ug ang balaod nato Republic Act 7610 nga ang bata kuno or ang usa ka bata matawag kini siya og bata kung siya below 18 years old. So mga suking tigpamati, dili 0 to 18 ha. Kay ang 18 anyos, dili na siya bata. So below 18 years old. So pasabot 17 anyos paubos. So regardless unsa nimo kadako or unsa nimo ka matured maghuna-huna kay sa team na amantay mga bata nga advance ang ilahang pag-reach sa ilahang developmental milestone, no, diin mas matured sila maghuna-huna compared sa ubang mga bata. So aduna pud tay mga bata nga naapoy delay sa ilahang development. So bisan unsa pa man ang ang mga rason kung ang usa ka tawo or ang usa ka individual wala pa gyud siya ni reach og 18. It's 9:13 a.m. So Sir Tim, ikaw Sir Tim, pinaagi atong definition nga atong gihatag. Karon makaingon ba ta nga bata na ta or bata pa ta or dili na ba jud? Kung sa nawong lang lagi akong ingon ma'am, makaingon ta, bata pa jud ta, di ba?
Pero kung sa katong definition nga imong gihatag, ma'am, so we are an adult na, ma'am. Adult na kita, di na to mga bata, ma'am, no? Adult na gyud ta, no. So pero sir team, sa atong balaod aduna pud tay gitawag nga consideration diin naa jud po'y mga 18 na anyos sir team. 18 anyos pataas nga matawag gihapon silang bata tungod sa usa ka rason Yes, nga ma'am. dili Sagit tay Oo. katong ato ang mga na-diagnose gid bitaw, ma'am, na atay mga si tawag na to na physically ug mentally challenged nga mga bata despite nga ang ilahang edad is butang to 18 years old above na, pero tungod kina sila diagnosis na amtay daghan sa atong medical field no, natay mga GDD na katong mga global development delay, so makonsider gyud sila mga bata gihapon. Yes, sir team. So, katong mga nag-edad 18 anyos pataas, makonsider to silang bata kung dili nila kaya protektahan ang ilang kaugalingon batok sa mga klase-klaseng pagpangabuso. So, speaking of pagpangabuso, sir team, no, kahibalo ba mo nga ang Republic Act 7610 o mas giila nga Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act nga namugna kadtong June 17, 1992 sa mga sukintig paminaw. Isulat jud kini sa inyong mga notebook, no, or tala arawan sa atong kaning mga importante nga detalye karon, no. So ang balik ko na ko pag-usab ang Republic Act 7610 kuno mo or mas giila nga Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act nga namugna kadtong June 17, 1992. Mao kini ang balaod nga nagprotektar sa ato mga bata mahitungod aning pagpangabuso sama sa diskriminasyon, neglect, pagpasagad sa mga bata, pagpanapat o pagpanakit og lain-lain pang forms sa abuso sama sa sexual, intellectual, emotional, spiritual o physical abuse. So, ang UNICEF Philippines adtong niaging 2015 adunay reported, so team reported pa lang ni ha nga aduna kunoy 80% sa mga bata sa Pilipinas buso diin wala kini gipili nga lugar, mapaeskwelahan man kini, sa trabaho or bisan man gani sa atong kaugalingong panimalay. So makasubo kayo paminawon sir team, no, nga ingani ba daghan jud kaayo gihapon mga bata nga naka-experience og abuse. So kita sa atong opisina sa DSWD kanunay jud natong ginapahiluna ang best welfare of the child. So, bisan patuod, ingana, so aduna gihapoy mga reported cases kabahin ani. Diin usab ang National Baseline Survey nagtalaga sa mga abuso sa mga bata ang adunay isa sulod sa 5 ka bata ang gapag-antos sa sexual abuse sa balay, sa eskwelahan o sa ilahang komunidad. Og aduna po'y 2 sulod sa 5 ka bata ang makasinati og physiological abuse. Aduna po'y 5 sulod sa 10 ka bata ang biktima sa cyber violence or mga pagpangabuso sa internet. So mauna sir team, no, ginikanan amo yung giawhag nga i-lesser gyud nato ang screen time or kanang paggamit sa atong mga anak sa ilahang cellphone tungod kay daghan kayo ta sa internet, no, og mga pedophile or katong mga tao nga mapang-abuso, gigamit nila ang mga social media platforms aron sila makapangabuso sa atong mga bata. So sir team, unsa ba ang ginatawag natog rights or katungod sa bata, sir team? So kung moingon tag katungod, mga suking tigpamati, as of the moment nga gipakatawo ang bata, kana bit-bit na niya or tapad na niya, iyahan na jud na ang ginatawag natog rights. So walay ni bisan kinsa, walay ni bisan unsang rason ang makakuha ana sa iyaha. Even though na anak ang bata nga pobre, na anak ang bata nga dato or na ay disability, so dili gihapon na siya mahitabo nga kuhaan nato silang katungod or kuhaon nato ang ilahang katungod isip usa ka bata. So dapat una-hunaon jud nato nga matag individual, matag bata aduna jud sila mga katungod.
So, according sa Miracle Foundation, aduna sila gi-identify nga 12 rights of the child. So, mao kini ang una, right to live with a family. Ang ikaduha, right to healthcare and nutrition. Ang ikatulo, mao kini ang right to a quality education. Ang ikaupat is right to be prepared for active citizenship. Dayon, right to live in dignity and freedom. Right to a stable, loving, and nurturing environment. Right to clean water and electric power. Right to equal opportunities. Right to participate in decisions that affect them. Right to be protected from abuse and neglect. And right to spiritual development. So, katong-kadto nga mga rights of the children nga gi-identify sa Miracle Foundation, adunay gi-classify nga upat ka broad categories ang UN Convention on the Rights of the Child ana. So, ang una mao kani ang survival rights. Unsa man kining survival rights? So, naa diri no, gi-emphasize sa survival rights ang katungod sa bata nga tagaan og pangalan, nationality, katungod sa bata nga maanak og tarong, hatagan sa iyahang mga basic standard of living. So, kung aduna sila katungod ana, ang responsibility pod ana sa bata is dapat pod ang bata is responsible sila to appreciate kung unsay living standard nga mahatag sa ilahang mga parents. Kay di ba mga parents gapaning kamot jud ang mga ginikanan nga mahatag jud ag unsay angay nga mahatag nila sa ilahang mga anak, no? So, ang best jud para sa mga bata mo jud ay kanunay ginahuna-huna sa mga ginikanan. So, ang ikaduha nga right mao kini ang protection rights. So, sa protection rights, diri ginaprotektahan dapat nato ang ato mga anak against abuse, neglect, exploitation, or bisan unsa-unsa pa man klase sa forms sa abuse. So, ang responsibility pod ana sa bata, so dapat i-respect pod nila ilahang mga adults or ilahang ginikanan kung sila disiplinahon sila. Kay tungod, kana siya is a form of showing nga gaprotektar ang imuhang ginikanan sa imuha. So kung adunay mga bata nga namati diri, ayaw mo kasubo kung kamo ginabadlong mo sa inyong mga ginikanan kay tungod nawala atong live sir team. Balik ra. Kay tungod kana siya is muna siya kanang giingon nato nga pamaagi sa atong ginikanan para dili ta matiwali sa mga dalan nga dili maayo. So, ang ikatulong right of the child is development rights. So, diri na to na fall ang katong sa comment section niya, right to education. So, adunay right ang bata nga ma-enjoy niya ang iyahang pagkabata, makadula para ma-develop siya physically and socially. So, aduna pud tay rights to education sa atong mga bata para sila ma-develop nila ang ilahang mentality. So, ang responsibility pud sa bata, kung naa sila yung mga rights ingon ato no, responsibility pud sa atong mga anak nga ilahang tarungon ang ilahang pag-eskwela. Kana jud, mao jud na kay mao jud po na aim nato diri sa atong programa sa team no nga ang mga estudyante nato maka-eskwela jud, makahuman sa ilahang pag-eskwela. So, itong mga sa unang panahon sa team, lisod pa kaayo mga eskwela ka itong sa una, kay bisag high school, dili yun accessible ang ato ang mga establishment for education sa team. Pero karon Yes, ma'am. grabe. Gitunol na tanan sa gobyerno, aron lang jud makahuman atong mga estudyante. So, dili na jud ta mo istorya nga tungod sa kapobrehon, dili jud makahuman kay matod pa sa saying nga poverty is not the hindrance to sa to success. So, ang ikaapat nato nga right mao kini ang participation right. So, diri sa participation right adunay freedom nga mo istorya ang atong mga bata.
So isip ginikanan tagaan nato sila katungod nga mo istorya sa ilahang kaugalingong opinyon, katungod pod nila nga i-express nila ang ilahang kaugalingon. So sa ingon ana nga pamaagi no, bisan tuod gitagaan nato sila or naa sila'y rights nga ingon ana, naa sab sila'y responsibility to treat others fairly. Kumbaga, gitagaan sila katungod nga mahatag sa ilang opinyon, aduna sab sila'y responsibilidad nga maghatag og respeto towards sa kadtong mga elders nila or sa ilahang parents. So Sir Tim no, kanang kani nga discussion no is kabalo jud ko nga gina-practice na jud nato ni labi na jud sa atong mga 4-piece beneficiary kay mao jud ni siya ang pinaka goal nato, ang best welfare of the children. So Sir Tim, aduna ba kay ikadungag ani atong discussion? Yes, ma'am, no. Sa babase sa imong giingon nga nindot na jud kay karon, especially ning ato ang mga 4-piece beneficiary kay ato ang mga health facility na nas atong mga barangay, ma'am, no, compare ato sa unang panahon nga Yes. layo pa kaayo. Tinuod jud. Nakahinumdum pagay ko, ma'am, katong bata pa ko, mulakaw pa mi sa among eskwelahan nga layo kayo. Karon atong mga eskwelahan is duol na. Then especially kani atong mga 4-piece beneficiary no, na anat sila allowance kada adlaw. So that's why dako na gyud ning kinikatabang sa gobyerno no nga mga tabangan kaning atong mga magalisod nga mga panimalay, no? Yes, sinuod yun na siya, Sir TM. Yeah, Sir TM. Move na ta sa imuhang topic, Sir TM. Kabalo ko nga daghan kayo tog nasulat ang atong mga tigpamati nga Yes, mga ma'am, no, 4-piece beneficiary. I believe no nga kaning atong mga tigpaminaw no, atong mga suking tigpaminaw naka-realize na gyud no, especially katong uban nga nakabalo na daan ug katong uban nga wala pa kay balo kay naamantay mga set 12 nga mga beneficiary. So at least no, during sa among survey no, inig-survey na mo na gyud mo idea unsa ang mga rights of the children, no? Yes. So I believe nga hinaot pod nga inyoha na ma-apply ka to og para sa inyo pong pamuyo no, sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo no. Dayon, sige, without further ado, no, diretso na ta sa ato ang next topic, no. Thank you kay Ma'am Tay no sa powerful kaayong topic sa ato ang children's rights and responsibility karon. Mayong buntag kaninyong tanan no, especially ni ining lungsod sa Diplahan ug kaning atong mga suking paminaw ni ining ato ang Malindang Broadcasting Network Diplahan no. Karon magasugod na sa ato ang second topic, mao ang Republic Act 11552 o balik ko nako, Republic Act 11552 ginatawag nato nga Lifeline Act of 2022 o ato ang gitawag nato ni nga Lifeline Rate. Okay, so palihog ko kaning ato ang mga 4-piece beneficiary, palihog ko pagawas sa inyong notebook o palihog kog note kay mo ni ato ang basihan sa atong attendance no. Ug namoy note diya pwede mo maka-assign sa attendance, so i-checking jud na namo, i-checking sa inyong parent leaders og i-checking pud namo karon nga mga ML. Okay, kani siya ang akong topic is mahitungod kini sa bag-ong lagda no, bagong lagda o bagong balaod nga gipatigayo no, nalagdaan na siya last year 2022. So kani siya nga topiko, dili lang ni kaay para sa atong mga 4-piece beneficiary para ni siya sa tanan. Okay? Sige, atong pagasugdan, akong balikon, Republic Act 11552 or Lifeline Act of 2022 o Lifeline Rate. Sige, subay sa joint resolution sa kining ERC o gitawag na to Energy Regulatory Commission, DSWD or Department of Social Welfare and Development, o kuyog pod sa Department of Energy no, nga buot nilang o kami buot na mo nga ipaabot sa inyo nga naate bag-ong lagda sa paghigayon sa lifeline rate sa kuryente. Okay, unsa man ni siya. So unsa kining lifeline rate? So ako kining basahon no, unsa ang lifeline rate o ginatawag na to. Kaning lifeline rate is an act extending and enhancing the implementation of lifeline rate, amending the purpose Section 73 of the Republic Act 9163, otherwise known as the Electric Power Industry Reform Act of 2001 as amended by Republic Act 10150. Okay.
karon no, kinsa ang mga qualified aning pwede maka-apply aning discount sa kuryente, no? Una, no, katong mga tawag na to membro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So kamo, no, kaning atong mga fourth beneficiary, qualified or kwalipikado mo nga mo apply aning programa ha, no? Ikaduha, katong ginatawag nato marginalized end users, no, o mga dili membro sa 4Ps pero ang ilahang kita ubos sa poverty threshold nga gitakda sa Philippine Statistics Authority o kon PSA. So kung dili ka 4Ps beneficiary, no, kaning ato mga suking tigpaminaw ning ato ang 92.1 FM, no, bisag dili ka kining tawag na to, dili ka 4Ps beneficiary pero imuhang income o ang income sa pamilya is ubos sa poverty threshold nga gitakda sa PSA, so pwede ka mo apply. Ang tawag na to ani is qualified marginalized end users, tawag na to QMEs. Okay, karon og niingon ta og kinsa ang qualified, naapot tay mga disqualified ani. Okay, kinsa ang kining ato ang mga disqualified, ikaw kaning dili na pwede ka apply. Okay, katong mga nagpuyo sa condominium and subdivision, but I believe there is sa Deplahan, sa lungsod sa Deplahan wala tay condominium and subdivisions, no? Since this is centralized, ato lang ning isaysay sa inyo nga bawal katong mag-apply katong pito nagpuyo sa condominium and subdivisions. So maliban na lang kung ugawas na lang adto mga nagpuyo ubos o under sa mga government projects such as katong mga pabahay bitaw, no, naaman tay mga duly certified nga LGU bitaw nga mga project ma'am tay, no. Yes. Kato sila Project pwede from to sila NHTS. maka-apply. Okay? Kaya namagoy uban nga ma-consider nimo siya mura siyag subdivision pero di ay to pabahay to sa gobyerno. As long as duly certified siya sa LGU or sa uban pang ahensya sa gobyerno, pwede kay siya maka-apply ni ining programa ha sa lifeline rate or discount sa kuryente. Karon katong usapan, no, dugang katong na ay mga kalapasan, no, nakatong na mga kalapasan sa Republic Act 7832 o ginatawag na tong Anti-Pilferage of Electricity Transmission Lines Material Act of 1994 o ginatawag na tong katubitaw naanay record daan sa pagpangawat sa kuryente. So automatic atong mga ma'am and sir, dili to siya pwede na maka-apply sa atong ginatawag nga lifeline rate, di na sila pwede ka-apply atong mag-discuss. Okay. Ato ang kwan ani dugang nako, no, amo na to ato ang qualified o disqualified. I hope kato inyo hatong natandaan kung kinsa ang qualified o disqualified. Okay, karon last week ni adto ko sa Samsurico to, no, dito sa distribution utility office substation dito sa Buog. So naghatag sila og brochure. So sa uban, no, naglahi-lahi ta og approve depende kung unsa ang na-approve bitaw sa every distribution butang natog electric franchise rather, no. Sa uban ay tag 25, ay tag 20 ang kilowatt per hour nga ilahang magamit kada bulan. Pero karon adere sa Samsurico 2 accordingly sa ilahang brochure, no, 18 kilowatt per hour. So kung karon katong atong mga marginalized end users bitaw, kung ikaw nagagamit o kwan lang, dili mo sobra sa 18 kilowatt per hour matag bulan, no, duawa lang ang ato ang tawag ni ang ato ang distribution utility office o ato ang Samsurico to para sa pag-apply. So Yes. akong balikon 18 kilowatt per hour, no, paubos ana, no, kung nagagamit ka ana sa matag bulan. Okay, 18 kilowatt hour paubos, so qualified ka nga mo apply ni ining programa ha. Okay, karon unsa ang pangutana ron, unsa ang mga dokumento sa pag-apply ni ining programa ha, no, unsa ang mga dokumento. So karon mag-start ta sa ato ang 4Ps beneficiaries. Okay, tawag na to una, duly accomplished application form. So pag adto ninyo dito, tagaan mo nila og kanang application form. So ato tong fill outan o fill out na to, i-fill upan na to, no, kompletohon na to siya. Dayon ikaduha, mo ni pinaka-importante, ang pinakabag-o nga bill or resibo sa Samsurico. Okay? Dira nato mabasihan, no, kung pilang imong ginakonsumo sa matag bulan, no. Mo gini atong dalon, no, ang ato ang electric bill or ang ato ang resibo.
Okay? Dayon, ang number 3, no? Usa ka valid government issued ID nga adunay perma og address sa aplikante. Kung kinsa kitong naka-apply, kung kinsa katong nakapangalan ang kuryente, iyahang ID, okay? Isa ka valid government issued ID nga adunay perma ug address sa aplikante. Dayon ikaupat, no? Certification nga nagapamatuod nga ikaw 4-piece beneficiary or kung imuhang ID, pwede na to siya imong ID, okay? Dayon So katong mga sa 12 dato sir team, taon sa man to sila. Wala pa man to wala pa sila sila ID, may ito, mga ilan silang certification. NO certificate lang. Yes, ma'am tay. Mga ilan sa certification nga nagapamatuod nga usa sila sa mga beneficiary Active, sa Pantawid. yes. O active beneficiary sa Beneficiary. Pantawid. Okay. Karon, so mo to atong requirements no, natay upat ka requirements. Hoping inyo atong na paminawan. Karon, mo diretso ta dito sa mga alang sa atong mga dili 4-piece beneficiary, pero ang kita no ubos sa poverty threshold nga gitakda sa Philippine Statistics Authority or PSA. PSA. So tawag nato ni sila is ang QMEs, no, qualified, marginalized and users. Okay. Una no, unang requirements sa pag-apply nining programa ha. Parehas ra gyapon. Number 1, duly accomplished application form, no? Pag adto ninyo dito, tagaan mo nila og application form og atong fill-upan, no? Atong kompletahon og fill-up. Ikaduha, same ra gyapon, pinakabag-ong resibo or bill sa Samsurico to. Okay? Then patulo, same ra gyapon, usa ka government valid government issued ID nga adunay perma ug address sa aplikante katong mao nga aplikante. Then ikaupat, since nga kani sila wala bitay proof ma'am no nga dili man pud sila 4-piece, so unsa may baw-an nga ilang kita is ubos sa Below gitakda poverty sa threshold. yes ma'am, sa gitakda sa Philippine Statistics Authority. So ang may tabuan na duawa ang inyuhang local MSWDO, ang atong local Social Welfare and Development Office, no? Ang ato ang diri sa Diplahan, ang ato ang MSWDO makita diya sa nara diya ang ilang opisina sa munisipyo. sa munisipyo. O, pangitaan lang ninyo si Ma'am Ma'am Silim. si Ma'am Silim. Okay, mo na ato ang MSWDO, atong Social Welfare Development Officer diri sa lungsod sa Diplahan. Diplahan. Okay. So mga imong certification didto nga inyuhang kining inyong kita is ubos sa poverty threshold nga gitakda sa PSA. Karon ang pangutana no, kining paunsa man kung nagpuyo ra ko aning balaya no, nya pagkahuman dili nakapangalan sa akong kuryente. So Nagino kay Morning. daghan na ba yung mga informal settlers Yes, nato ma'am. diri sa Diplahan pod. kanang nagpuyo sila no, Pantawid sila or di ba QMA sila, pero dili ilaha pangalan nakapangalan ang kuryente. So ang tubag ana, adto mo sa barangay, pangahi umuog barangay certification nga nagapamutuod nga kamo diha gapuyo. Okay? Nga dili pod inyo nakapangalan ang kuryente ug diha jud mo gapuyo. So mura na siya ato ang mga application requirements rather sa pag-apply ni ining programa ha. Karon ang pangutana no, Oo. tay pangutana. Kano sa ba taman ang validity period ana sir team? Sige, meaning no, kining nindot nga pangutana ma'am tay no, ang validity period ani, for example, no nga nasulod na kaaning programa ha, no, dayon tawag ni beneficiary na ka, then nakasulod na kaani. So, nindot siya nga pangutana kanus ang validity period. So, hasta kanus ka maging beneficiary ni ini. So, alang sa 4-piece beneficiary, since this is a joint resolution sa ato ang DSWD, ERC o Department of Energy, so naatay ginatawag sa atong guidelines. So, gahatag si DSWD of list sa mga active nga qualified nga 4-piece beneficiary. So, kung wala na dito imong pangalan, no, so, sad to say, automatic na jud nga mawala ka ning programa ha. Dili na jud ka maka-benefit. So, dili na dyan siya maka-benefit. Kung abotang na to, nananpor na siya sa program, natanggal na siya, na-delist na siya, no? Dili na siya maka-avail, ani. Okay. And kato na pong ato ang mga, tawag na katong mga QMAs na to, katong marginalized end users na to, katong dili mga 4-piece beneficiary nga naka-avail sa ing-ani, o kung maka-avail mo,
So ang validity period ani sulod lang sa tulo ka tuig, no? Sulod lang sa tulo ka tuig. So katong certification gihatag sa inyo sa MSWDO or sa atong local Social Welfare Development Office, sulod lang to siya sa tulo ka tuig. So kani siya kinahanglan siya i-renew after 3 years. So dugay-dugay pa man po ng 3 years sinuon. Yes. Oh, grabe daghan pa kag ma-benefit kada bulan, no? Dusi pa Nakaka-discount sa kabulan imong nga kuryente. maka-discount sa katuig. Mind you, no? Apan sa registration nga nakasulod man na effectivity ng beneficiary mo, 3 years ana ma-expire siya. Pero renewable siya dayon before siya ma-expire. Duha ka bulan, sulod sa duha ka bulan, no? Before siya ma-expire, sulod duha ka bulan, no? Prior siya duha ka bulan, kinahanglan na siya i-renew. Karon, pag renew ninyo, ang pangutana sa requirements ani, no? Kinahanglan dyan po magkuha og certification sa atong LSWDO. Pero ikuha na siya kanong i-assess nagmaayos sa ato ang Social Welfare and Development Officer kung sa sulod sa tulo ka tuigan nila bay kung kuan ka gihapon kanang ubos ra gihapon ang imuhang kining income Economic sa status o nimo. poverty threshold sa nga gitakda sa PSA. Okay? So, klaro ta ato, no? 3 years atong validity period alang ato madili na to dili for peace beneficiary o katong sa atong for peace beneficiary once nga tanggal na mo sa maong programa ha, dili na pod mo maging matanggal na pod mo ni ining programa pod sa kuryente. Okay? Nindot kayo siya, Sir Tim, no? So, daghan jud kayo mainggan yung aning mag-apply. So, Sir Tim, paunsa ba kita maka-apply ana nga programa, no? Sige ma'am, nakaingon ako ganihan, no, na atong mga requirements, no, nakabutang na didto. Then karon, ang pangutana na to ani ma'am, no, kung pwede na ba maka-apply. Yes. So, Kay daghan jud ang kayo tubag, voting. yes, no, nagsugod na siya atong June 15, no? Pero kay tungod gamay pa lang ang nang-apply kay tungod wala kaayo siya na promote, no? That's why na ami diri gitopic na mo sa mong FDS on air para kaning atong mga katawhan sa lungsod sa Diplahan, no? Dunay awareness Yes, sa bahin nakabalo ani. sila, no? Makabalo sila ni ining programa ha. So karon og kumpletuha lang inyong requirements, okay? Kumpletuhon ninyo ang requirements katong atong dili for peace beneficiary o katong ato ang for peace beneficiary. Kumpletuhan yung requirements ug duawa lang ato ang distribution utility office. Ato alang duawon dito ug magpasa ta dito. Dayon dugang na kumamtay no nga ang tanang aplikasyon muagi sa pagsusi kung kwalipikado o diskwalipikado ang maong aplikantiha. So kani siya Yes. pagpasa apan sa inyong pagpasa dito sa distribution utility office kining muagi gapon ni sa pagsusi kung qualified ba ka or dili ka baka qualified. qualified. So kanitanan i-endorse nila ni sa ERC so atong Energy Regulatory Commission kung pag-approve ba or dili i-approve. Yes. So karon no nagstorya mi dire no about discount karon unsa ka pila ka ang discount. Yes. So pila ang Adto na discount kani. So apan sa pag-adto nako dito sa Samsurico office nangay ko silang brochure no wala pa jud sila nakabutang dito ang final gyud nato no nga discount, okay? Kay naka-bracketing kasi na siya no. Naka-bracketing bitaw kung pila ang imong ginakonsumo matag bulan. So Bulan. moora to ang ilahang basis kay naglahi-lahi man ta no. Every distribution utility office butang na to electric franchise o naglahi-lahi sila og approve sa Samsurico, sa Meralco, sa unsa pa na diya sa Eleco, sa mga electric company bitaw. So Yeah. naglahi-lahi siya og approve. So nakadepende kasi na siya so asa siya nga lugara. Tinuod. So karon akong giingon kaganiha nga diri sa Samsurico 18 kilowatt per hour no ang approve nila nga nagkonsumo ka ana matag bulan or ubos ana. Okay? So karon ang pangutana balik ta no. Anyway, sa ato ang discount. So kani siya, mind you ha, sample lang kini. Dili ni mao ang sa Samsurico, sample lang ni siya. At least para maganahan mo no nga natay discount. So sample lang ni gikuha na pud nako ni nga data didto sa Meralco. So ang Meralco sa Manila ni siya no. Kaya wala So, pa man wa pa ko kanay nabasahan yung gikan sa Samsurico.
sunod mo adto ra na sila bay munisipyo mo kanpud sila ani kanang ilahapod ning advertise kining programa hase. Sige, sample lang ni ha sa Meralco. So katong sa Meralco ni ang ilahang nindot kini ilaha dito kay 0 to 20 kilowatt per hour nga ginagamit nila. Actually ilang approve dito is 25 kilowatt per hour. Okay. So 25 kani sample lang ni siya, no? 100% discount katong mga nagkonsumo lang og 0 to 20 kilowatt per hour, no? 100% yun nindutan man tayo, no? Zero. Dayon katong 50% katong mga naggamit lang og 21 to 50 kilowatt per hour. Oh, 50% jud. So kung butang na tog imong bayro nun is 1,000. May mo na lang 500. Ana so sa Meralco ni ha, sample lang ni siya ha. Balik-balikon niya ko sample lang ni siya. Dayon katong 35% katong mga katong mga nagamit og 51 to 70 kilowatt per hour. Okay? 35%. Dayon 20% sa nagamit og 71 to 100 kilowatt per hour. So nindot yung kay Ma'am Tay dako na kay ni siyang katabang sa ato ang mga pamuyo, no? Katabang jud. So kato siya nga sample, isample lang to siya sa Meralco. Sa ato ang Samsuri ko to, so magpagawas na sila og ilaha dyon approve dire sa ato sa Samsuri ko. Okay? Dayon mugay akong ingon tanan nga aplikasyon moagi sa pagsusi, no? Kung kwalipikado ba o kung dili kwalipikado. Yes. So again, ako ang discussion is mahitungod sa Republic Act 11552. Okay, so gitawag na tog Lifeline Act or 2022. Lifeline Act of 2022 o Lifeline Rate o mao kining ginatawag na tog ato ang isimplify maayo mao kini ang discount sa kurenteng balaod nga gilagdaan pa ni President Roa Duterte katong 2022 pa. Yes. Okay, I guess dito na human ang amuang FDS karon. Napabay tayo ma'am, unsa ni oras na to? Time check 9:45. Sige, I hope no dugang lang nabo nga announcement na ating atong mga for-peace beneficiary, no, ang inyong mga attendance na dito sa inyong parent leaders, no. I hope nga wala na blanco ang inyong notebook o hinaot pa nga nahibawalan ninyo ang atong nagkalain-lain nga children's rights and responsibilities. Yes. O dugang pod ni kaning during ang sa among survey, no, nga dili na mi tani magkonsumisyon nga Yes, unaware gihapon ta sa mga rights sa mga bata. Yes, labi So, na gyud sa katong adtong mga SEP 12 nga mga beneficiaries sir Yes, Tino natay nga mga bago. wala pa gyud sila'y matubag kung pangutan-on sila kung unsa man ang mga rights of the children. Kay tungod bag-o lang sila sa ato ang programa. So karon ania adunay gihatag nga awareness na gyud para sa inyo nga kamo sa atong pag-survey sa atong Swede is aduna na gyud moy kaalam kabahin sa rights of the child or the rights of the children. Okay. Dugang no kani siya nga family development sessions nga para sa atong Porntawid Purpose. Tingob na ni siya, no? Tingob na ni sa katibukan sa Deplahan. Yes, tibuok So basiga wonder mo nga kami na duha ni Ma'am Tay og ni Sir Ninyo Timothy. So tingob na ni siya, no? Tingob na ni sa ato ang sa katibukan sa yes, Deplahan. as one na ni ang atong family development session, no? So sa tibuok Diplahan mao na ni ang atong gikandak nga family development session. So wala na face to face nga family development session para karong bulana, mao na ni siya ang ato ang on air family development session. One day lang kita. Alright, so I guess dito na human ang amuang family development session karon nga September tuig sa 2023. Again, before we end this, nagapasalamat jud kaayo mi ni ining Malindang Broadcasting Network, no, sa Yes. DXRB FM 92.1, libiligid sa ato ang station in charge, no, si Ma'am Sharon Lingkasan. Ma'am, thank you kaayo for Thank you letting us kaayo, nga ma'am. mahigayon ni ang amuang mapushto ni ang amuang On- family development session on Yes. air. So
Start your day with a smile and without murmuring. Maayong buntag ya kaninyo alungsod sa Diplahan. O have a good day and God bless us all. God Maayong bless sa salamat. tanan og salamat mga suking tigpamati.